Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo ulit? Welcome to my channel. Ako po si Melissa and sa lahat po ng mga baguhan ko, maraming salamat po, no. Shout out din po ako sa lahat po ng mga bago kong subscriber and sa mga nagko-comment po, no. Really, I'm so happy, no. Marami na naman po akong followers, no. And sa lahat po ng nasa ibang bansa, shout out po ako sa inyo. And ang masasabi ko lang po, kahit na anong mangyari, maglaan po kayo para sa sarili nyo. Isa din po akong OFW, no? Mahigit pong 11 years po akong nasa ibang bansa. And ang sa akin is like kahit anong bigay o kahit gaano pa kalaki ang ibigay ninyo sa pamilya ninyo, kulang at kulang yan. So maliit or malaki, kulang po yan. So ang gagawin mo po talaga po mag-iwan ka po para sa sarili mo kahit 10% po bawat buwan. And meron ka pong something na panghahawakan pag uwi mo dito kung sakasakali po na wala na po, malalaki na po yung mga anak nyo, no? And natapos na po silang lahat. And actually, yan po, mahirap po ang buhay OFW, no? Ang sa akin is like, kailangan mo talaga ng something para sa sarili mo. Hindi po yan selfishness. Parang sa akin, very responsible ka pong tao kapag naglaan ka po ng para sa sarili mo. Kasi kahit anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin po ang haharap ng kinabukasan mo. No? So, shoutout po sa inyo. And dito, baka po, pwedeng kahit paano po magagabayan ko kayo, no? Na magiging matatag spiritually. Para kahit paano po magkaroon po kayo ng idea kung paano po ma-accumulate o paano po manifest po ng mga bagay na parang sa inyo sa ngayon is like imposible, no? Okay, sa ngayon, ang pag-usapan po natin is another tarot card reading. Sabayan po natin ng oracle. And ito po sa lahat po ng tao na ipinanganak sa September 23 hanggang October 23. And Libra po tayo ngayon. Libra po sa panahon po ng Aquarius. Kasi po, nirecord ko po ito is February 11, 2025. And gusto ko ding ipaalam po sa inyo na ito po'y timeless. So, wala po itong certain time frame. Finifix ko lang po sa lahat po ng ipinanganak po ng Libra. So, sa ngayon, pwedeng, this is actually a general card reading. So, pwede pong mag-resonate, pwede pong hindi, no? Kung sakaling gusto din po ninyong magpa-flash po or something, okay lang po yun, madali lang po yun. Pero kung gusto niyo tarot card reading talaga po, kompleto, so, log in po kayo or pasok po kayo sa mga account ko sa Facebook or sa Messenger para po makontak niyo ako. Gusto ko ding isabihin sa inyo na please, no, kung hindi po ako ang nakakausap niyo mismo, mag-video call po tayo kung ako talaga to, pag mukha ko talaga nakikita niyo. Maraming tao po ngayon na gumagamit po ng pangalan ko. So, please be aware, no. Okay, so Libra. So, ang gagawin po natin ngayon, actually, tingnan muna natin, no, gagamit po ako ng Woodland Tarot card, which is, tingnan po natin kung ano po yung sakit nyo. Sasabayan ko po siya ng, tinatawag po natin na White Rider deck, no, isa tarot card. And pagkatapos, gagamitan ko rin po siya ng Oracle card para i-clarify po kung talagang ano po talaga nangyayari sa inyo. And kung fix po ba or pwede pong permanent, pwede pong baguhin, no. Just in case na gusto kong sabihin sa inyo na ang tarot card reading is like kung ano man ang sitwasyon ninyo, kayang-kaya po yung baguhin. Unless po bigay po ng tadhana. Kung minsan po talaga pong mahirap kumalaban sa tadhana or sa universe na po talaga kapag sila po talaga ang magbibigay. But then, parang sa akin, is just like, mas maganda siguro kung hindi tayo magre-resist. Just go to the flow and tingnan po natin kung ano po yung mangyari. Okay? Ang susunod po is yung pinaka-finale natin, yung tinatawag kong animal spirit, kung ano po talaga yung inner na knowing na pwede mong possibilities na paano ka po makakalagpas kung sakasakali pong nasa sitwasyon ka po na parang napakahirap. Okay, simula tayo, no? As I said, Libra sa panahon po ng Aquarius. So, timeless reading, pwedeng magsimula, pwedeng hindi, no? Pwedeng mag-resonate, pwede pong hindi. Sorry about that, no? Gusto ko din ipaalam, wala po tayong edit. So, lahat po ng mga sinasabi ko dito, as in, lumalabas sa bibig ko, napakahirap po, kung minsan bulol-bulol na. Lagi kong sinasabi, ang Bisaya, mahirap magtagalog, no? So, pilipit po ang dila. Anyway, lahat po ng Libra,
O Diyos ko, amang makapangyarihan po sa lahat, bigyan mo ako ng lakas, bigyan mo ako ng knowledge, bigyan mo ako ng wisdom para po basbasan mo po ang aking mga kamay, basbasan mo po ang aking isipan na sana po ay magiging malinaw, malinaw po sa paningin mo para magiging malinaw din sa paningin po ng lahat. Maraming salamat po. Libra, September 23 to October 23. Sa inyo po ang reading na to. Okay, pinakasintro ng card mo. Hindi ko alam po, pero ang lumabas dito is like wala ka po dito sa Pilipinas, nasa ibang bansa ka po or nasa ibang probinsya ka, no? And, or sabihin natin kung ikaw to, babae ka man o lalaki, wala ka po sa pamamahay ninyo or lagi ka pong umaalis para po magtatrabaho. And bilang padre di pamilya, parang sa akin, ang dito sa Pilipinas is nagrereklamo sila, lagi po silang nagugutom, no? And, di ba, laging sinasabi natin na ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay lamang. Kung mabubuhay ka sa tinapay lamang or sa pagkain lamang, ano na lamang po ang silbi ng buhay mo, no? Okay po yun. Quote lang po yun kasi alam kong dito po parang ang pakiramdam mo kasi is like napakabigat, no? Well, unang-una is like, ang unang card mo is Ten of Vows. This is your family, which is lahat na ginagawa mo, no? Okay. Kung ikaw babae, nasa bahay ka lang, inaako mo lahat ng responsibilidad, no? And bilang padre di pamilya, kasi ang sumunod dito is like chaos, is like eto po siya, no? So eto po is yung tinatawag po nating the king ang tawag ko sa kanya. So itong taong ito is like, ang feeling ko nito, babae ka man o lalaki, parang ikaw po ang nagmamaniobra sa lahat, kahit babae ka po, no? And parang ang feeling ko dito is like ikaw lagi pong mabigat ang pakiramdam dahil nga po inaako mo lahat. And deep inside, nagagalit ka, no? Kasi nga po nagtatrabaho ka pa pagdating sa bahay, no? Kalat pa, ganito. Kung ikaw naman po lalaki, ganon din po yung madadatan mo sa bahay, no? Ngayon, pinakasasakit kung titingnan ko siya, well, major arcana, no? Major arcana is isa lang, dalawa po, the wheel, and the 11 and 10. So magasunod po siya, no? Kumbaga sa akin is like turning, nahihilo po ikaw, no? And sa akin, nagpapagutom ka ba lagi, no? Kasi ang nararamdaman ko dito is like pananakit po ng tuhod, parang ano ka dito, yung parang nanginginig ang kalamnan mo, no? Dahil sa sobrang pagod, nagugutom ka, or dahil sa sobrang trabaho mo, pinapalipasan mo yung pagkain, no? And ito din, parang makita ko din, may sakit po ang balakang mo, masakit po ang balakang mo. And sa ulo, parang lagi po ikaw hilo, nagagalit ka na po dahil nga po sa sobrang pagod, no? And makikita ko dito, ang pinakasentro ng card mo is dito sa not in the Philippines, but what I mean is like sa probinsya, kung nasaan ka, no, yung parang kumaga sa akin, nasa ibang lugar ka talaga din ang bahay, or sa yung pamilya mo parang nagugutom sila, din ito ang dahilan kung bakit po sila naghihinakit sa'yo. Like parang sa akin, parang pinabayaan mo, hindi mo sila naaasikaso, no, sa pagkain, ganito, ganyan, no. More on dito sa akin is like, kaya po ikaw nanginginig, no, nanginginig ka po, no. May nakita din po ako dito na biglaan po ikaw, baka po mauwi or gusto mo sanang umuwi, kaso lang po is wala ka pong pera, ang kulang po ang budget mo, no. So, kung pagdating sa sakit po, like, ano to, binat, no, binat, napasma ka sa pagkain, sobrang trabaho. Ito ang findings ko sa iyo, kung lalaki ka man o babae, no. So sa akin, ang pwede kong i-advise sa inyo dito is like, kung ikaw kasi, alam kong mahirap gawin itong sasabihin ko, kasi kuminsan kasi tayong mga nanay, no, para
mas madali ngaya, hindi mo na siya inuutos. Di mo na iuutos yung trabaho mo, gawin mo na lang, no, para walang gulo ngaya, para tapos trabahoin mo na. So, inako mo na po yung lahat. Ang problema kasi po dito is masasanay po sila na ganito lang po ang gagawin mo, ikaw na po ang lahat. Sooner or later po talaga, your subconscious magrereklamo yan. No, na ikaw na tao, parang ikaw kasi pinabayaan mo na yung sarili mo. You neglect yourself na supposed to be, lagi kong sinasabi na first and for all, no? First and foremost, yeah. Dapat po unahin natin yung sarili natin. Dapat po rested ka, dapat makapagpahinga ka, mind, body, no? Para po mayroon ka pong lakas po na tahakin or lakas po na para po sa pinaka-importanting bagay na nakakatulong sa iyo at sa pamilya mo. You know what I mean, no? So, in order for you to do na dapat mong gawin para po magampanan mo ang tungkulin mo bilang provider sa pamilya mo, dapat magpahinga ka din. Kasi ang kapital mo, katawan mo lang, isip mo lang. Kasi kung ganito ka kasi, kaya po minsan bumibigay yung katawan natin. Kasi lahat na inaako mo na. And then pagkatapos ngayon, lumaki yung mga anak mo, ganito nga walang katulong, ganito nga yan. Kasi sinanay mo. No? Alam ko mahirap yun kasi ako ginagawa ko din yan. Ngayon nare-realize ko na po talaga kung minsan po, pagka lahat kasi iabot mo na lang, wala na silang gagawin, then matuto po silang ganun. Akala nila ang mundo nila ganun lang. No? Kaya po hindi po tayo nakakawala po sa isang sitwasyon or isang obligasyon kasi ang mga anak nila inako mo na rin, no? Kasi nga apong I think itong reading na to reflect po sa akin, no? Kasi yung bagang supposed to be na inaako mo na nga lahat, no? And then akala mo hindi ka magreklamo. No, kasi hindi lang ikaw ang nasa katawan mo, mayroon pang mas mataas diyan, mas makapangyarihan. Ilalagapak niya po sa sakit para po matuto ka po sa buhay mo. Then ilalagap ka niya sa problema. Kaya po ikaw nagagalit. Saan po galing ang galit na to? No, from the other person inside of you. Kasi nga, galit ka sa ibang tao? No. No, actually no. Magagalit ka po sa sarili mo na hindi mo alam. Kaya po mainit ang ulo mo, kaya po kunting lang, naiirita ka na. Kasi nga po, paano nga po, baga. Kaya nga sinasabi ko, ang buhay po natin is iba kakaiba. What I mean is like, parang kumbaga is, yung katawan natin, maraming laman yan. Maraming tinatawag ko po na incarnation. So, hindi lang ikaw nasa katawan mo. So, kung minsan po talaga, you shop it your own self pagka hindi ka po natigil ng katatrabaho, hindi ka po magkakasakit ka talaga. And what? No, ikaw lang naman po ang masisisi nito kasi nga, sabi ko nga sa iyo, inaako mo lahat ng responsibility mo. And kahit anong gawin mo talaga, nahihirapan ka din kasi iniisip mo, lagi po ikaw walang pera, no? Iniisip mo is like, masakit na po ang buong katawan mo, ang katatrabaho, pero hanggang ngayon, wala ka pa rin pera, no? Sa ganun, no? Etong mindset na to is like, nothing is new. Hindi na to pero paulit-ulit nating ginagawa. So ako naman, paulit-ulit din ako magsasabi sa inyo na lahat po na nangyari sa atin dahil lang po yan sa walang disiplina utak natin, hindi natin kayang gawin ito, hindi natin kayang tayo lang po ang may gawa ng lahat na to, no? So paano po ba? As I said, sa sakit mo, binat po ang nakikita ko. Tingnan po natin dito sa White Rider. Ang White Rider kasi, para ka lang pong nagbabasa ng comics, no? Kung ano po yung lalabas, yun na rin yun. Sa mga tao, parang alam ko naman po na, pero kung gusto niyo yung mag-aral, White Rider po ang pag-aralan niyo kasi mas madali po siyang basahin. Okay, tingnan natin. Libra, September 23, no, White Rider, bigyan mo po ako ng malinaw na pagbabasa po, no, sa lahat po ng kalikasan. Thank you very much sa pagtulong po sa akin, sa lahat po ng mga gabay ko. Libra, September 23 hanggang October 23. Tingnan natin kung ano po ang nangyayari sa inyo. Moon, family, and mabigat pa rin, hopeful. Okay,
pinaka-sentro, ilan ba ang ano dito? Halos, alam niyo ba na ang lumabas dito na Major Arcana, the same thing dun sa una, no? Andito na po yung Justice, andito po yung Family, andito po yung The Moon. Well, confirm po, no, the Star. Pero ang ano lang sa iyo guys, no, is like, lahat po ito ng Libra, no? Ang sabi ko sa inyo is like, nasobrahan po kayo ng pagtatrabaho about po dito sa family. And, alam ninyo, ma-feel ko rin dito na, parehas lang talaga kanina, no? Knight of Swords, Knight of Cups, no? Masakit po, mabigat po ang nararamdaman ninyo, is the same thing. Kaso lang, alam nyo, believe din po ako sa inyo. Kasi, kahit na gaano kabigat ang nararamdaman nyo, talaga pong inaalam ninyo sa pamilya nyo. And, malakas ang ninyo, fighting spirit. Kasi ang magkatabi po kasi ito, yung bigat po na nararamdaman mo, magkatabi pa rin po ng Star, which is binabalansi mo. Yung baga sa akin, beside po doon sa talaga pong yung bigat na nararamdaman nyo, yung parang kumaga sa akin, yung mga trabaho, sa isip, sa puso, sa damdamin, although sabihin mo kayo, nagagalit kayo minsan, pero you are very hopeful. Yung bagang umaasa ka pa rin na magbabago po ang sitwasyon mo ngayon. And this is a very positive card reading. This is a very positive, kasi sabi ko nga sa inyo is like, parang ang unang basa kasi nag-reflect ka agad sa akin, no? Kuminsan kasi nga dalawa lang yung anak ko, parang halos lahat ibigay ko na, no? And mali kuminsan, lalo na sa panganay ko, no? But then, eto kasi the moon po kasi is like, either positive or negative, no? Pero ang susunod kasi niya is 10 of Cups, no? And 10 of Cups is just like, kahit sabihin po natin na malabo ang pamilyang to, malabo ngaya ang sitwasyon ng pamilya to, umaasa ka pa rin po na magbabago po siya. And sa pamamagitan nga po ng kuminsan po talagang although marami kang pagsubok na tatahasin, especially about po sa work, about po sa money, kasi dito lumabas po kasi ang kaya ka po nagtatrabaho talaga kasi gusto mo talaga po is maging maayos kayo financially together with your family, no? And in fact, dito, parang nagsisikap ka po na kahit mabigat ang trabaho mo, nagsisikap ka po na magkaroon po ikaw ng bagong negosyo sa iyo na, kumbaga sa akin, magsimula ka ulit, mag-negosyo ka ulit, no? And kahit sabihin natin na mga negatives ito, kahit kuminsan nga po, you want to walk away from the family, parang gusto mo kahit paano po, magliwalay ka, no? I think it's good for your soul, actually, na ito advice ko lang po sa mga nanay or sa mga nanay, tatay na po, sobrang trabaho po, no? I think, mag-manifest kayo na kahit 3,000 or kahit 5,000 po na for 2 days lang po na makapunta talaga kayo sa lugar na kung saan po nakapagpahinga kayo. Huwag niyo dalhin yung mga anak niyo, no? Huwag niyo dalhin yung mga apo niyo. Dalhin mo yung ikaw lang at saka yung asawa mo, no? Para ma-refresh kayo. Kasi sa akin kasi is very good po sa atin. Yung kumbaga sa akin kahit papan, kung mahirap man ikaw, kung sabihin natin na talaga pong wala-wala ka, din punta ka dun sa lugar po na kung saan po talaga parang nakapagpahinga ka. Ako nga sa akin, pag talaga pong grabe na, alam niyo ba, bit-bit ko, duyan lang. Duyan lang. So, iniiwanan ko po yung cellphone ko, bit-bit ko lang yung duyan ko, kuminsan pag mano, and then, punta lang ako doon sa bundok, doon lang po ako mahiga, doon po ako kuminsan po talaga kasi may kasama din po akong taga-taas or na nakatira po sa malayong lugar, so malayo sa mga tao, no. Actually, isang gabi lang doon, refresh na po ako. Pagbaba ko, nakakapagod kasi aakit ka talaga ng bundok, no. Pero refresh po ako, no. I think din sa akin, it's like, kasi yung bagang, alam mo yung overwork ka, alam mo yung hindi ka na makapagtrabaho ng maayos, no? And since ang gusto mo talagang mangyari is negosyo, ikaw, nangangarap ka po talaga ng bagong negosyo, and ito talaga is like, parang naiinis ka na kasi hanggang ngayon hindi pa rin nagmamanifest, no? Kung mag-isip ka po kasi ng negosyo, huwag mo na pong isipin kung saan po manggagaling ang pera, no? And may mga instances po ako na parang napakahirap talaga po gawin. Kasi eto na po na sabi ko, kung gusto po talaga ninyong magbago ang life ninyo, then kailangan po talaga natin na i-manifest po siya through spiritually. Doon po sa astral world, natin siya i-manifest kasi bago yan nagiging dito sa
sa buhay po ninyo ngayon, bago yan siya nagmamanifest, yan po kasing iniisip nyo. No? So, sa akin, ikaw po, kung halimbawa man po, malabo pa pong negosyo mo, kasi eto kasi buwan, pwede siyang negative, pwede siyang positive. Pero sa akin, maganda ang buwan kung gusto mo talagang mag-manifest ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon po, maganda ang araw. Pwede din po ang gabi at saka ang araw pag sabayin mo na parang i-manifest mo siya kung ano man po yung hindi mo nakikita sa araw, sana makikita mo sa gabi, or I mean say, when I say that, no, sa araw, ibig sabihin kung masaya ka, gano'n, no, maliwanag. Kuminsan kasi pag masaya ka na po kasi maliwanag, hindi mo talaga nakikita kung ano po yung problema. Then kuminsan, pag nasa pighati ka, nasa parang, kumbaga sa akin, nahihirapan ka na, at that time po, maganda kung magmuni-muni ka din kung ano po ba talaga ang nangyari sa buhay ko. Bakit po ako ganito? Bakit po ako hirap sa financially? And then do something about that, no? Kung ano po talaga ang pwede nyo. As I said, lahat po pwedeng gawa ng paraan. And sa akin, sa inyo, kasi alam ko dito, ikaw nagsisikap talaga for your family. And trust me, ang Libra po talaga is ganon. And kaya lang po is like, kahit kuminsan kasi, alam niyo guys na lahat ng yumayaman po, it doesn't comes with hard work. No? Maging matalino ka lang at saka wise. Hindi masama yun. And when I say that, sabayan mo po siya ng astral projection. Sabayan mo po siyang gawin mo siya mentally, hindi po siya physically. Kasi nga tumatanda na tayo. Lalo na sa atin, kaedad ko, naku, noon sa ibang bansa ako, maghapon po ako magtatrabaho, mahapon, magdamag. Talaga pong porsigido ako kasi ayoko pong mauwi sa Pilipinas nang wala sa oras, no. And lahat po talaga ginagawa pagdating ko sa trabaho. Pero ngayon, di ko na kaya. No? Kaya nga nag-manifest ako na sabi ko by 30, 40, ayoko na ng hard work. No? Kailangan gusto ko, magtatrabaho ako, mental na lang. So, itong kuko ko, ganun, ayoko nang hawak ng mga dirty, ayoko nang humawak ng, kasi mahilig din po ako sa mga halaman. That's my hobby. Pero sa ngayon, hindi ko na kaya po na mag-alaga. Iilan na lang po yung inaalagaan ko katulad nito na pwede ko pong display. Pero dati po talaga, punong-puno yan. Punong-puno din po ako ng mga halaman. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Pero hindi ibig sabihin na hindi pa ako makapag-manifest, hindi pa ako makaano. Mas kumikita nga po ako ngayon. Sabihin niyo sa akin na dahil po nagka-card ka, no. Talaga pong right manifestation po yan. It doesn't mean na ganito ako, kaya ko siyang gawin. No, kaya ninyo din gawin. Wala lang nagturo sa inyo. Ang sa akin kasi tinuturuan ako. Sino nagtuturo sa akin? Lahat po ng mga elemental. Mahilig po akong mag-research. Mahilig po kasi po ako mag-meditate. No. So, kung may sakit ako, I just hihiga lang po ako and then I imagine myself po na bumababa ako sa lupa, babalik ako magpapahinga. Alam niyo kung saan ako nagpapahinga? Kung minsan po sa loob po ng kristal, no? Alam niyo kung paano, 'di ba? Sabi nila is napakagandang kristal, healing. It's a quartz, no? Kung walang magmamahal sa akin, edi ako mamahalin ko sarili ko. Papasok ako dito. Then magre-rest po ako. Kinabukasan 'yan, maayos na yung takbo ng utak ko, maayos na rin yung katawan ko, pagkatapos iinom po ako ng herbal, na kung saan natural na pampalakas, no. Although may sakit po ako, sa totoo lang, pero hindi niyo sa akin makikita, sa ganito ba naman nakataba-taba ko, pero nakakaakit ako ng masaraga, how? Paano? Hindi naman bumigay yung puso ko, nagtataka nga yung doktor, yung puso ko talaga pong ang laki-laki ng maga, kasi nga heart enlargement po ako. Din sabi niya sa akin, hindi ko na yan maibalik sa dating form niya. So, ingatan mo siya po. Ayoko po maging invalido buong buhay ko. No? So, isa isip ko sana, if God's really will take me, no, it's okay, my heart is okay, my heart is strong. So, I can still do this. No? So, yeah, kasi kung ang kung kayo sa dikta ng katawan niyo, walang mangyari sa buhay niyo. No. Kung halimbawa hindi kaya ng katawan mo, talaga pong pag-iisipin mo, may papasok sa iyo na ibang nilalang po ng papalakasin ka, kaya magagawa mong ibang bagay. I'm not telling you this na parang hukus-pukus lang, no. Because that's what it is. This is your body. Pwede mo siyang lagyan ng kung sino-sinong driver yan o kung sinong mo para po magagawa mo yung kung anong gusto mo. Pero kung susunod ka sa hila ng katawan mo, halimbawa ngayon masama ang pakiramdam mo, magpahinga ka lang because you need that. No? Then, pag sabihin ko magpahinga ka, body, sabihin mo na po pati mind mo.
So, hindi naman yun, nagpahinga ka, tapos ang dami-dami mo namang iniisip. Sigurado ako dun, babangon ka, kasi yung hugasan na plato, di pa po nagagawa, meron ka pong magwawalis ka pa dun, meron dito, no, babayaan mo yan, babayaan mo yan. No? Kaya nga po, maganda pong makatira sa sarili mong bahay, kasi walang pakialam kung ang plato mo nahugasan o hindi, no? And then, pag okay ka na po din, hugasan mo. Di ba, masaya ka pa, pasipol-sipol ka pa naghuhugas ng plato, hindi yung parang napipilitan ka lang, no? It's okay, no? It's okay to rest. And it's okay to ano. So, sa mga tao po dyan, sa mga Libra, naku, ang ganda ng card mo. Kung ako tatanungin, maganda ang card mo. Kasi sa akin kasi, halimbawa, galit ka, yeah, mayroon ka mga pagsisisi. But then, it's in the past, no? Sabihin po natin na sa ngayon, nahihilo ka kasi kulang ka sa pulang dugo. No, ang ano lang yan, alam niyo, pag nahihilo kayo, tapos parang nang lalanta kayo, yung nanlalanta yung mga paa nyo, ano lang yan? Ano lang po ang gagawin ninyo dyan? So, yung ano ng malunggay, pigain mo, tapos inumin 3 kutsara, 3 times a day, yung pawis nyo, tagatak yung mga pawis nyo. Every time, sabi ko nga sa inyo, bakit mahal na mahal ko ang mga engkanto elemento? Kasi sila po yan ang nag-aalaga kang mga halaman natin dito sa buong mundo. No? So, sa akin, you can use it in everyday life po natin. Magagamit niyo yan. Bakit natin, anuhin natin? Hindi sa lahat ng pagkakataon po, puro na lang kayo gamot, no? But this card is very hopeful. Kaya nga sabi ko sa inyo, ikaw na Libra, parang sa gitna ng mga problema mo, you remain hopeful. And this is a very positive card, actually, no? Like, siya, alam mo, ang symbol na yan, ang laki po ng star. Na, eto, si star siya, then maraming mga maliliit, may dove, may puti ka. Ang ginagawa po niya is like, kumukuha po siya ng tubig, binabalance po niya ang tubig po mula doon sa kabilang kamay niya is like, binubuhos po niya sa lupa. Ikaw to, na kumukuha ka ng lakas po mula sa water, sa emotion mo, then binubuhos mo lang siya sa lupa. This is a blessing, actually. It's a very good, it's a message from an angel na sabi sa iyo na parang kumbaga sa akin, ang lahat kasi ng lakas mo, hindi yan galing dito sa katawan natin. Pwede ka pong kumuha po ng lakas mula po sa taas na parang bigyan ka po ng ng lakas ng lahat. Hindi lang kasi niyo alam kung paano. Kaya po dito, gagawin po natin paunti-unti, no? So, ikaw, parang sabi ko may masakit ang paa mo, and then kuminsan po, sabi ko nga magpahinga ka, iinom mo lang po ito ng malunggay, kain ka ng malunggay, or mag-blender ka po ng ampalaya, okay. Sorry po, naulan, no? So, tingnan po natin dito sa Lenormand, kung tugma ba itong card po natin, no? Okay, sana maririnig pa ninyo ako, hindi ko na pwedeng putulin to, no? Libra, September 23, and then October 23. Uy, maraming lumabas, no? Nahulog. Sige, tingnan natin. Cups. Sight. Okay, ang pinaka-sentro ng card mo. Okay. Ang pinaka-sentro ng card mo, like, sa ngayon po kasi, it's just like, ang likod mo talaga po, no, lower back po siya, masakit, no, parang kinakalmot, no, parang masakit siya, lalo na po pag mahiga ka, din maramdaman mo talaga na masakit siya. Kasi po guys, kapag bumaba po kasi ang pulang dugo natin, yung natatalo po ng puti, yung pula natin, yung spinal column natin, nagaganito-ganito na po yan, masakit. And mararamdaman mo talaga siya. Kumbaga sa akin parang na siya, parang marupok yung dugo mo sa likod, yung bone mo sa parang nagiging fragile siya. So, kanyan po kasi in a long term na mataas po ang uric acid mo. Pero so far wala po akong nakikitang gano'n, no. Ang sa akin talaga parang nasobrahan lang po talaga ikaw ng trabaho, no. So, dito may lumabas din po dito na sa conscious mo, sa isip mo, and itong lalaki na to, yeah, may nakita po akong, kaya pala nung tatlong card ko is like walang lalaki akong nakikita, no. Parang kumbaga sa akin, matagal na pinutol mo na itong relasyon mo dito sa lalaking to or babaeng to, kasi nga po is maloko, no. But in the center of your card, makita ko dito na ang sabi ko nga sa iyo, sa lahat po ng balakid na problema,
sa mga, lalo na po kapag sabi ko nga sa iyo, masakit na po yung katawan mo, try to rest po, no? And in the past mo is mountain, so ibig ko sabihin itong sentro na to, babaeng to, but subconsciously, yung puwersa ng pinakamalakas na puwersa sa iyo is the fish. So sabihin ko sa inyo, no, kung sa lahat po ng Libra, no, after all na nabasa natin ito, parang kumbaga sa akin, ang despite sa nangyari, as I said, no, subconsciously, ang subconscious kasi is like, sometimes I don't believe in conscious mind, but that is creation. Ang subconscious mo po is something po deep inside you na gusto mo talagang mangyari, and ito po ang lagi kong nakikita sa iyo, kahit kanina pa, na despite pa dyan, you are very positive person. Hindi lang po siya positive, kundi ang vibration mo po is clear, maganda po siya, no? Kahit etong mga pamilya mo, nabibigatan ka, but hindi ko nakikita dito na sinisisi mo sila, no? There is no, and patuloy po ikaw na nag-work out sa gusto mo mangyari. And para sa akin, that is a very positive thinking. Hindi po ako nambubula dito, no? Ikaw po to, alam ko po na yung paa mo masakit talaga, yung likod masakit po, no? Sa akin nga is like binigay ko na sa iyo yung pwede mong gawin. And like ang fish is actually material manifestation of money, abundance, and wealth, no? So, tingnan natin dito sa animal spirit natin kung okay po ba, kung ano po ang dagdag natin po na pwedeng ibigay sa'yo, no, sa lahat po ng Libra, September 23, October 23, Libra, no? Okay, Libra, hindi Lebra, Libra, no? Right pronunciation, please. Okay. September 23 to October 23. This is for you. A leopard, black jaguar, old soul. Okay? Dito, basahin ko ha. Walk through life with confidence and grace. You have power from beyond the world. Focus on what you really want. You can create your dreams. So, you see, eto ha. So, sa akin, guys, itong Libra kasi, when actually this card is saying na, meron kang kapangyarihan na hindi galing dito sa mundo. Yun ang sinasabi ko sa kanina, guys, na mula po sa the star. So, intelligent to. Parang may energy ka po na galing po sa taas. Actually, ang Libra, October 23, no? Papunta na siya sa Sagittarius, no? And sa akin kasi, kaya po ikaw ang Libra kasi is like minsan kasi ang nararamdaman ko kasi dito is like minsan kasi bumabalik ka sa mga nakaraan mo. Like yung kung ano ang gusto mong ma-manifest, no? Wag mo na pong balikan yun. Wag mo na pong isipin yung kung ano nangyari, kung ano yung mga nakaraan mo. Focus ka po talaga sa goal mo. And tutulungan ka po niya. Kasi sa akin, pag nagre-ritual ka po nito is like, mabubuksan mo talaga ang Actually, makikita ko na maraming klase ang buwan ha. Merong itim, merong itim, merong pong puti, merong blue. Saka ko na lang po ipapaliwanag sa inyo. Pero ikaw po is galing po siya sa black moon na kung saan po deep inside, malakas ka. Deep inside mo. Dapat po fokusan mo yung subconscious mo, which is fokusan mo yung pera or abundance na gusto mong mangyari. And lahat po yan mag-iilaw. Lahat po yan magkakaroon po ng materialization. So guys, itong Libra, kung gusto ninyong papano, comment po kayo dyan sa baba. And kung marami po talaga kayo, so ibibigay ko sa iyo ang ritual kung paano po ninyo makukuha ang gusto ninyong mangyari. Okay, tutulungan ko po kayo lahat ng Libra. Magmamark po ako dyan sa baba para po hindi ko makakalimutan. Thank you very much po guys. And if willing po kayo talaga pong comment kayo dyan, and then ibibigay ko sa inyo ang ritual sa another vlog po. Thank you very much po, no, and maraming salamat po.